napaka-importante na maintindihan natin bakit kailangan nating magdasal ng rosary. So, unang-una, intindihin natin kung ano nga ba ang rosary. So, ang rosary, based sa Sirach chapter 50 verse 8, ito ang Latin word. Rosarium is a Latin word for rosary na ibig sabihin, flower of roses. So, itong mga beads na makikita natin dito sa rosary is ito yung mga dasal, the flower of roses na dinedicate natin kay Mama Mary. So, rosary is the life of Jesus and Mary. So, nakafocus ito, nakatuon ito sa buhay ni Jesus and Mary. At sino nga ba si Jesus Christ and Mama Mary na kailangan nating pagtuunan ng pagdarasal? So si Jesus Christ, siya lang naman ang chosen to be our Savior dahil tayong lahat makasalanan. Siya ang ating kasiguruhan para masave ang ating mga kasalanan, no? Para makasiguro tayo na tayo ay mapunta sa langit. Ayon nga sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Yun yung sabi ni Jesus Christ. So siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ngayon, sino naman si Mama Mary? Si Mama Mary is pinili din na maging mother of our Savior. Siya yung pinili na maging nanay natin lahat, na through her prayer, yung mga pagdarasal niya, maaabot yung mga request natin dun sa ating Panginoon na si Jesus Christ, anak ng ating Panginoon na si Jesus Christ. So, yung rosary instituted by Mother Mary through Saint Dominic. So, si Mama Mary mismo yung nagparating kay Saint Dominic. Si Saint Dominic is the founder of Dominicans. Sa kanya mismo, pinaabot ni Mama Mary na bawat pamilya ay kailangang magdasal ng Holy Rosary instead of Psalm, yung mga salmo, no, yung Book of Psalm. So instead na ganon, so dasalin natin ang Holy Rosary. So ang Rosary is to transform our hearts, to change our lives. Talagang napaka-amazing, no? Kung andun yung faith natin dun sa pagdarasal natin, kung andun yung strong relationship, andun yung strong foundation ng strong relationship natin kay Jesus Christ, ma-feel mo yung pagbabago ng buong buhay mo, pagbabago ng masamang ugali mo, yung pagbabago ng masamang kaisipan at pagbabago ng pamilya. So kailangan maintindihan natin at kailangan na gawin natin dahil naniniwala tayo na tayo ay masave, mapunta sa langit. Nararapat lang na mag-focus tayo sa buhay ni Jesus at bigyan naman natin ng honor yung nanay ni Jesus, which is Mama Mary. So biblical nga ba ang pagdasal ng rosary? Yes. Dito, basahin ko sa inyo the mysteries of the rosary. The first is the joyful mysteries. So, joyful mysteries, dinarasal natin every Mondays and Saturdays. The first mystery is the annunciation of the birth of Jesus to Mary by Angel Gabriel. So, Luke chapter 1 verse 26. Second is the visit of Mary to her cousin Elizabeth. So, mababasa natin sa Bible, Luke chapter 1 verse 39 to 56. Third, the birth of our Lord and Savior Jesus Christ, Luke chapter 1 verse 7. And the finding of Jesus in the temple, Luke chapter 2 verse 41. So andito rin makikita natin ang sorrowful mysteries, Tuesdays and Fridays, dinarasal, the glorious mysteries, Wednesdays and Sundays. So lahat po yan nasa Biblia lahat. So makikita natin, tingnan nyo po yung booklet na binabasa ko kung saan ako nagpray ng rosary. Andito po lahat nakasaad yung Bible verse na talagang lahat ng pagdarasal natin sa mysteries of the Holy Rosary is biblical. Andito po lahat. So, kung kayo po ay Katoliko, may mga katanungan po tayo. Nararapat lang po na mag-discover tayo at alamin natin kung ano ang doktrina ng Catholic. Imbes na magtanong tayo sa ibang tao o sa ibang relihiyon na malilihis lang po yung landas natin, dito tayo sa Katoliko, ang dami nating pwedeng pag-aralan dito na hindi lang natin nadidiscover. So pag-aralan po natin, kailangan ko po ang tulong ninyo. And lahat ng gawin natin hopefully ay para sa glory
ng ating Panginoong Hesus na siya ang nag-save ng ating mga kasalanan at siya yung magiging assurance natin na tayo ay mapupunta sa langit at hindi tayo mapunta sa impyerno. So let's pray the rosary together with your family. God bless everyone.